Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na tinig ay nakakaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalita'y susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingin mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad, sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Palalabasin ka pa niyang kahiyahiya. Mayroon ding kaibigang kasalo-salo mo sa pagkain, ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kanlungan. Kapag nakatagpo ka ng tulad niya'y para kang nakahukay ng kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay, at siya'y matatagpuan lamang ng mga may paggalang sa Panginoon. Ang may paggalang sa Panginoon makakatagpo ng tapat na kaibigan, at ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may paggalang sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pag-alis doon, si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea at tumawid sa ibayo ng Ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao, at tulad ng dati, sila'y kanyang tinuruan. May ilang pariseyong gustong subukin si Jesus, kaya't lumapit sila at nagtanong, "Naaayon po ba sa kautusan na palayasin at hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Sumagot siya, "Ano ba ang utos ni Moises sa inyo?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot po ni Moises na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya palayasin at hiwalayan ang kanyang asawa." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ginawa ni Moises ang utos na yon dahil sa katigasan ng inyong ulo. Subalit, simula pa nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang na niya ang tao na lalaki at babae.
Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina. Magsasama sila ng kanyang asawa at ang dalaway magiging isa. Hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sino man. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, kapag pinalayas at hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalo niya sa kanyang asawa. Gayon din naman, ang babaeng magpalayas at humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangangalo niya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Jesus then left that place and went into the region of Judea and across the Jordan. Again, crowds of people came to him, and as was his custom, he taught them. Some Pharisees came and tested him by asking, "Is it lawful for a man to divorce his wife?" "What did Moses command you?" he replied. They said, "Moses permitted a man to write a certificate of divorce and send her away." "It was because your hearts were hard that Moses wrote you this law," Jesus replied. "But at the beginning of creation, God made them male and female. For this reason, a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh. So they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let no one separate." When they were in the house again, the disciples asked Jesus about this. He answered, "Anyone who divorces his wife and marries another woman commits adultery against her. And if she divorces her husband and marries another man, she commits adultery."